Dahil nga sa pagtatamo ni Jonathan Kuminga ng injury sa tuhod, malaki ang tsansang hindi siya makapaglaro ngayong buwan sa Golden State Warriors at posibleng eto pa ang maging dahilan para hindi matuloy ang paglipat ng ito ng ibang kupunan sa trade deadline. Pero kahit man manatili si Kuminga ngayong season sa Warriors, malaki pa rin ang tsansa na hindi siya paglaruin at bigyan ng malaking playing time ng kanilang head coach na si Steve Kerr. Ayon sa ilang mga analyst, kita na wala pa ring tiwala si Coach Steve Kerr sa kakayahan ni Jonathan Kuminga dahil sa pagkakaroon nito ng low IQ sa dikitang laro. Bigla-bigla na lang nga itong nakakagawa ng walang kwentang pagkakamali sa crucial game. Pinaglaro lang naman ito na nakaraan nilang laban since wala silang choice kundi gamitin siya. Pero kung hindi rin naman nagtamo ng injury si Butler, wala rin naman itong makukuhang playing time. Sa madaling salita, pansamantalang panakipbutas lamang si Kuminga para matapalan ng napakalaking problema ngayon ng Golden State. Samantala, dito naman tayo. Kamakailan lamang nag-trending sa social media ang balita na isa ang Los Angeles Lakers sa mga teams na interesado na kunin ang 6'11" center ng Brooklyn Nets na si Nick Claxton na kabilang na sa mga available sa market. Balak nila itong gamitin na pamalit kay DeAndre Ayton na nanlalamya sa ngayon. Pero hindi lang naman si Ayton ang mismong dahilan bakit gustong makuha ng Lakers si Claxton, dahil kinumpirma ng isang insider na mismong si Luka Doncic na ang personal na nag-request sa team na kunin ito. Ayon sa source, naniniwala si Luka na kailangan daw palakasin ng Lakers ang front court sa pagkuha ng ilang mga big man katulad niya na hindi tamad o nagrereklamo sa pakikipagpisikalan. Hindi rin naman ito kailangan pa ng maraming touches sa bola para magkaroon ng malaking impact, kaya siya talaga ang nababagay kapalit ni DeAndre Ayton. Sa kabilang banda, marami ang nabigla ng ma-upset ang Portland Trail Blazers kanina laban sa Washington Wizards na isa sa pinakamahinang team sa ngayon. May mga nag-expect magiging madali para sa Blazers ang larong ito since sila ang mas malakas na team at undermanned rin naman ang lineup ng Wizards sa hindi dito paglalaro ni Trae Young. Ngunit sa hindi inasahan, natalo sila 115-111, kaya dahil sa sobrang nakakadismaya, ginawa nga silang katatawanan ng mga fans. Malinaw, hindi matatawag na contender ang Portland sa ngayon kahit man sunod-sunod ang panalo sa unang mga laban sa regular season dahil sa napaka-inconsistent nila. Hirap silang manalo laban sa mga hindi naman ganong kalakasan. Sa madaling salita, kulang sa experience ang kanilang mga players at kailangan nilang kumuha ng bagong veteranong malalaro dahil kung hindi, matatawag talaga sila bilang intro boys ngayong regular season.